ang Manila North Cemetery. Libingan ng mahigit 100,000 namatay, pero ito'y tahanan para sa libu-libong buhay. Bukod sa mga puntod, makikita rin sa loob ang mga bahay, kainan at mga tindahan. Kaya ang mga nakatira rito, imbis na kapitbahay, kapit nicho ang tawag sa isa't isa. Dala raw ng kahirapan, kaya dito na nila napiling manirahan. Ang ilang kabataan sa sementeryo, hirap mapaaral ng kanilang magulang. Pero ang iba, takot na ring lumabas dahil sa pangungutsang nararanasan. Kaya ayaw nang pumasok sa eskwela. Tinutukso nila na, sinasabi nila na hindi daw makakatapos ang pag-aaral kasi nga taga-cemetery lang. Yung ibang mga bata rito sa eskwela, minsan sinasabihan sila na aswang, mangkukulam, manananggal, ganyan. Inuulam daw namin mga bulalo, tinuguan. Nag-uulam kami na gano'n, pero yung totoong karne talaga ng baboy, manok. Pero hindi yung galing sa loob ng nicho. Sabi nila, ayoko nang pumasok. Kasi sabi nila, ano raw ako, aswang daw ako. Kaya naman, to the rescue ang ilang volunteer teachers ng Kapatiran Kaunlaran Foundation. Tinuturuan nilang magbasa, magsulat, at magbilang ang ilang out-of-school youth at iba pang batang nakatira sa sementeryo. Tinutulungan ako sila sa pag-aaral. Pangarap namin lahat ng magulang dito, mailabas namin yung mga anak namin dito sa sementeryo. Mahigit 1 dekada na nang simulan nila ang programang ito. Ang ilan naman sa mga nagtuturo, dito rin sa loob ng sementeryo nakatira. Kaya kahati rin sila sa pangarap ng mga bata na bumalik ang kumpiyansang mag-aral at mamuhay ng normal sa labas ng sementeryo. At kung mayroon man daw silang mensahe sa mga tagalabas ng sementeryo, Hindi po porket nagka-sementeryo kami. Dapat na kami ginaganyan. May karapatan din po mag-aral yung mga bata rito. May karapatan din po silang nakipaglaro sa kapwa bata. lahat ng bata ay may karapatang mag-aral. Anuman ang kanilang pinanggalingan, anuman ang sitwasyon ng kanilang tahanan. Mobile Journalist RR Tubisi po, hatid ang mukha ng balita.